Hey, what's up mga boss, mga araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin, ang poging-poging Nissan Rocks. Ayan, naka-LED na yung mga lights niya mga boss. Kita nyo, naka-projector lamp LED. Ayan, napaka-shiny, parang si Batman. So lead. Ang engine pala nito is 3-cylinder turbocharged 660cc automatic transmission hybrid. Ito naman ang pangtapat ng Nissan sa Suzuki Specia na nireview ko nung una. At mayroon na palang isang unit nun sa Davao. At sana magkaroon na rin ng surplus nito sa Pilipinas dahil maganda talaga to pang service. At sana sabi ko, hybrid ang unit ito. At may version din ito na hindi hybrid. At dito naman sa kanyang interior, makikita natin, ayan, ang ganda ng kanyang steering wheel. At ang kanyang dashboard is combination of analog and LCD display. At dito may makikita din tayong head unit, 7-inch TFT display. All in all, ang kanyang interior design is napaka-modern. At naka-leather seats na rin to. At dito may sensor para sa kanyang auto brake at may dashcam na rin. At dito is naka-dual aircon na rin to. Kaya nakakasigurado ka na abot talaga sa likod yung lamig. At punta naman tayo sa kanyang likuran. Ayan, yung mga tail lamp dyan is mga LED na. At dito may emblem siya. Highway Star is hybrid. Ayan, makikita nyo yung unit. May spoiler din sa likod. At dito may emblem din na Rocks. Ayan. At dagdag pugi points laga ang spoiler na to mga boss. Ayan, punta naman tayo dito sa kabilang side ng harapan. Ayan, makikita nyo dito mga boss. Napakalinis talaga tignan ng kanyang dash. Wala ka nang masyado makikita mga knob, kundi pindot-pindot na lang. Naka-electronic parking brake pala to mga boss. Kaya magpipindot ka na lang kung gusto mo mag-parking brake. At syempre, napakalaki din ng space. So hindi ka talaga mahirapan kapag sumakay ka dyan. Especially kapag bumibiyahe ka ng malayo, na-stretch mo yung paa mo. At dito, tinaas na nga natin yung unit dahil tatanggalin natin yung gulong para makita ninyo kung ano ang klase ng parking brake ang ginagamit dito. At dahil tapos na natin tanggalin yung mga gulong, ayan, yung makikita nyo, brake drum pala ang gamit ito mga boss, pero naka-electronic parking brake siya. Ayan, so may wirings dito at titignan natin kung ano ang loob nito. Ayan, tatanggalin na natin tong brake drum. Ayan, so yun, makikita natin sa loob. So normal pa rin siya na may mga brake shoe, pero may nadagdag lang itong motor actuator niya sa ilalim. Ayan, makikita ninyo. So ito yung nagpapagana ng kanyang electronic parking brake. So kapag pinindot mo yung parking brake doon sa harapan, ayan, so mag-i-expand tong kanyang motor. So iikot yan, magkakaroon ng braking effect. At syempre, papakita ko rin sa inyo kung paano kami mag-check ng drum brake. Ayan, gumamit lang kayo ng plier, tapos bukahin nyo lang. Pag may nakita kayong nagli-leak dyan, so palitan nyo na ng rubber seal or palitan nyo na ng wheel cylinder. Sisikwatin din namin tong brake shoe para malaman namin kung hindi ba nag-stack up yung piston. Dahil may case din kasi na nag-stack up yung piston tapos wala namang leak, so kailangan mo talagang i-check yan. At lastly, titingnan natin ang kanyang pangilalim. So wala namang masyadong special dito mga boss. Ayan, kung yung makikita natin sa ibang mga sasakyan, is ganun pa rin na nandito. At dito natin makikita yung headlamp leveling sensor niya. So yan yung nagpapagana ng headlamp adjustment kasi electronically controlled na ang kanyang headlamp. At dito mga boss, makikita natin, so wala namang masyadong special dito sa kanyang engine. Ang nagiging advance lang dito is hybrid ang unit na to. Ayan, makikita nyo yung under chassis niya dito sa harapan is same pa rin sa ibang mga sasakyan. At kung sisilipin natin ang kanyang hybrid motor, so andito siya mga boss, nakapalaman dito sa side na siyang tumutulong sa engine para maging malakas at maging efficient sa fuel. Thanks for watching mga boss, God bless sa lahat at see you at the next video.